pinuntahan, meron po siyang dalawang conclusion. Una, sabi niya, there's two kinds of God in this world. The one that whom you made and the one who made you. So dito po, ngayong umaga, yung text po natin, yung devotion po natin ay nasa Isaiah 46 verses 3 to 4. Sabi po dito, "Listen to me, descendants of Jacob, all you who remain in Israel. I have cared for you since you were born. Yes, I carried you before you were born." Verse 4, "I will be your God throughout your lifetime until your hair is white with age. I made you, and I will care for you. I will carry you along and save you." Now, kung bababa po tayo sa verse 1 and 2, mayroon pong dalawang Diyos-Diyosan na binanggit dito. Yung Diyos-Diyosan ng Babylon. Si Bel, yung una, yung idol na Bel, at saka si Nebo. No? Ito po yung Bel, yung Diyos-Diyosang Bel, ito po yung parang isa sa pinaka-highest gods ng Babylon. At pangalawa doon, yung gods na si Nebo. Now, mayroon pong ginawang comparison yung Diyos dito. Sabi ni Lord sa verse 3, "Listen, Israel, hindi ako katulad ng Diyos ng mga Babylonians." Na nung inatake sila ng Syrians, yung king ng Babylons ay tinago niya yung kanilang Diyos-Diyosan. Sinakay niya sa parang karosa o para hindi masira ng mga Assyrians, yung Diyos-Diyosan ng Babylons. Kaya mga kapatid, isang napakagandang tanong pwede nating itanong sa sarili natin. No? Yung Diyos ba natin ay yung nilikha natin o yung Diyos natin ay yung naglikha sa atin? At pagdating sa verse 5, sabi ng Panginoon, sabi niya, "Who will compare me or make me? Who will you compare me or make me equal to? Who will you measure me with?" Mga kapatid, isang napakaganda at napakasarap na paalala sa bawat isa sa atin that we have a God na hindi po nating makaikukumpara sa kahit na sino man. At napakagandang security para sa bawat isa sa atin. Na kahit mang anong hirap ng buhay ang pwede nating maranasan, kahit nasa gitna tayo ng bagyo, meron tayong Diyos na hindi nagbabago. Yung Diyos ng Babylons, sinesave nila, tinatago nila para hindi masira ng mga Assyrians. Pero yung Diyos natin, Diyos na buhay, tayo yung tinatago niya sa kanyang mga kamay. Kaya po sabi dito, napakagandang encouragement, sabi niya, "Listen to me, house of Jacob, remnants of Israel, who have sustained you from the womb, carried along since birth." Sabi niya, verse 4, "I will be your God throughout your lifetime." Mga kapatid, yung Diyos natin kailanman hindi nagbabago. No? Until your hair is white with age. No? I made you and I will care for you. I will carry you along and save you. Tanggapin po natin yung pangako ng Panginoon na ito sa atin. Amen po ba? Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat dahil meron po kaming Diyos na katulad mo. Kailanman hindi nagbabago at handang sumaklolo o magapay at tumulong sa amin sa oras ng kahirapan at kagipitan. Salamat, Panginoon, kasi Ikaw po yung comfort namin. Ikaw po yung peace namin, Panginoon. Salamat dahil meron kaming buhay na Diyos. Kailanman hindi nang iwan at hindi naging pabaya sa Kanya pong mga anak. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Inaanyayahan po namin na lahat po tayo ay tumayo.
pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya
salamat po sa sukdulang biyaya na iyong pinagkaloob po sa buhay ng bawat isa. At ngayon, wala po kaming ibang naisin, kundi ang papurihan at aawitan ka namin ngayong araw na ito. Nawa, kami po ay magbigay ng papuri at glory, Panginoon, to your name. We lift you high this morning. Let's sing to the Lord. We are here together to lift our hearts as one. We're in our Father's presence. Your Spirit is with us. It is good to lift the name of the Lord our God. It is right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing with love for us, and His mercy we can never contain. Church and every morning we tell of His great love, of all His faithful mercies, all that He has done. Oh, who can match His kindness, and who can count His words? Oh, let our praise continue to live rejoicing yours. It is good to lift the name of the Lord our God. It is right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing with love for us, and His mercy we can never contain. It is good to lift the name of the Lord our God. It is right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing with love for us, and His mercy we can never contain. Glory, honor, wisdom, power, and strength to our Savior, Jesus, worthy of all praise. Glory, honor, wisdom, power, and strength to our Savior, Jesus, worthy of all praise. Sing glory, glory, honor, wisdom, power, and strength to our Savior, Jesus, worthy of all praise. It is good to lift the name of the Lord our God. It is right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing with love for us, and His mercy we can never forget. It is good to lift the name of the Lord our God. It is right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing with love for us, and His mercy we can never forget. It is right to give Him thanks and praise. It is right to give Him thanks and praise. It is right to give Him thanks and praise. Amen. Amen. Let's continue to worship Him. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah
storm. The louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Oh, I'm gonna sing in the middle of the storm. And louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoon. This next song that we are going to sing, I encourage each and one of us to make this as a prayer. That despite everything na pinagdadaanan natin sa buhay, sa family, sa trabaho, sa school, we know that deep in our hearts, we have a great God. Amen po ba? We have a God that is true to His promises. Ni minsan po hindi nagmintis ang Panginoon sa kanyang pangako. It is proven from the Old Testament to the New Testament hanggang sa buhay po ng bawat isa na naririto ngayon. Kaya ngayon, may this song be a prayer and a declaration of what God and who God is in our lives. May your struggles keep you near the cross, and may your troubles show that you need God, and may your battles end the way they should, and may your bad days prove that God is good, and may your whole life prove that God is good. And may your struggles keep you near the cross, and may your troubles show that you need God, and may your battles end the way they should, and may your bad days prove that God is good, and may your whole life prove that God is good. For the last time, church, let's sing to the Lord. And may your struggles keep you near the cross, and may your troubles show that you need God, and may your battles end the way they should, and may your bad days prove
and Jesus will fall in His wonderful place, and the things of earth will grow strange with Him, and the light of His glory endure. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, to you we lift our eyes. Oh Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin na may kasamang pasasalamat para sa inyo. Dinggin nawa ninyo ito at maging mabangong samyo ito ng papuri sa inyong harapan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Jesus. Amen at Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa pagbasa ng kanyang salita. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Santiago, chapter 1, verse 16 to 18. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Verse 16, Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula asama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagya ng madilim dahil sa pagbabago. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo'y maging pangunahing higit kaysa sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Pwede na po tayong maubong lahat. Morning everyone. Kumusta po kayo mga kapatid? Tayo po ay nasa kalagitnaan ng September. Kung hindi nyo ho alam at nagtumigil na kayong magbilang ng mga araw, malapit na po ang Christmas, and Joe Marichan has been showing his face now all over Facebook and some other SOCMED platform. It means Christmas in the Philippines. The Lord has sustained us sa loob po ng isang bagong taon ng ating mga buhay, 2023. And because of that, we ought to rejoice. Di po ba? Kailangan natin magsaya. Kailangan natin ipagdiwang ang bawat sandali na binigay ng Panginoon. So sige nga, try natin. Pakibati nga yung inyong mga katabi. Pakita nga lang inyong mga matatamis na mga ngiti. Yung mga ngiti na pinagpala at kinalingan ng Diyos ng isang taon. Ayan. Again, good morning, and also those who are joining us sa iba't ibang bansa, iba't ibang probinsya ng Pilipinas through Facebook and YouTube. We welcome you sa All Generation Church. My name is Pastor Sol. I'll be preaching today. I'll be bringing God's Word this morning. But before we go there, mga kapatid, it has been our culture since the pandemic to spend a minute or two to be silent before the Lord and just absorb the reality that He loves us and He accepts us. No? Prayer is expressed in various ways. Kanina, through songs, and we also had the time to express our thanksgiving at ating mga gratitude sa pamamagitan ng mga kwentuhan when we come here. But silence, when we quiet our hearts, that is also accepted
and honored by God. So today we'll do that, mga kapatid, sa inyong mga kinaupuan. Sabay-sabay po tayong manahimik at ipanatag ang ating mga kalooban sa presensya ng Panginoon. Father, life demands so much from us. We are tired, we're sapped, stretched to the limit, Lord. But we are here, worshiping you in spirit and in truth. Thank you for the gift of life, the gift of friendship, gift of prayer. Not only we can open, Lord, ourselves with others, but most especially, we can open ourselves to you, our Maker, Heavenly Father. Bless your people today, Lord. We recognize your presence in our midst. Alam namin, Panginoon, na nandito kayo. You are speaking to us. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging attentive, maging sensitive sa inyong mga sasabihin sa amin. As a church, we come before you, asking for your cleansing power, asking for your Holy Spirit, Lord, to search and cleanse us. We confess to you our sins. San Panginoon, nakakalimutan namin, Panginoon, itong bagay na ito. O Lord, forgive us. Individually, Panginoon, may mga bagay that we need to settle sa buhay namin. But as a church, Lord, reality is, kailangan din namin, Panginoon, ng inyong paglilinis, pagpapatawad. Ngayon din, Panginoon, nais din po namin maranasan ang inyong ang pagpapala sa buhay po namin. Pagpapala, Lord, that comes in many forms. Iba, Lord, nandito, praying for healing, praying for restoration of their health. May mga health issues, Lord, dispense your mercy, your grace. Pagalingin niyo, Panginoon, ang mga kapatiran na may mga sakit. Those who are struggling with finances, due to economic issues, Panginoon, hirap ng buhay namin ngayon. Pray, Lord, that you will sustain us. Remind us that you are our Jehovah Jireh. Alam na alam po ninyo when to send help to your people. Pray, Lord, for your provisions. Those who are here, na nagbabalik loob sa inyo, Panginoon, after so many years of being away, remind us, Lord, that you remain the one who welcomes us with open arms. We also remember our nation. Lord, paulit-ulit ang prayer namin, Panginoon, for righteous leadership. Hindi rin kami magsasawa, Panginoon, kasi alam namin nakikinig kayo sa aming mga panalangin. Bless us, Lord, with righteousness, with justice. Tigit sa lahat, Panginoon, mga Pilipino, na matutunan namin na hanapin kayo para sa kaligtasan, kapatawaran, aming mga kasalanan sa nation. O Father, bless us, Lord, as we study your word. Maintindihan ng bawat isa, Panginoon, at makalaya kami sa kung ano man ang mga umaalipin sa amin.
Ito po aming panalangin. May pasasalamat in Jesus' name. Amen. Amen. Again, good morning mga kapatid. Welcome po sa ating All Generation Sanctuary. You are here to listen to God's Word, to worship, and to pray. This morning, we will continue sa ating pong series on the book of James. Pero bago dyan, dalawang mabibilis na announcements kasi yung isa dito mangyayari ngayong araw po na to. Alas 2 ng hapon dito po sa church today. Pagkalalaki at makadiyos. Ina-announce po natin ito. Ito ay isang invitation sa lahat ng mga kalalakihan dito sa church. Kasama po dyan yung mga young professionals na mga lalaki. Kasi pasasaan ba? At doon din naman kayo pupunta. Mag-aasawa din naman kayo. So might as well start investing sa wisdom ng mga nauna sa inyo. No, kung ano ba yung roles na binigay ng Panginoon sa mga Kristiyanong mga lalaki. Professor Mike Fass will be coming today. So lahat po ay invited ng mga lalaki. At kung hindi pa ho kayo nakapag-register, gawin nyo na po yan ngayon mga kapatid. Dahil ito ay mangyayari ngayong araw na to. Alas 2 ng hapon. Pangalawa, yung Young Professionals event na usapang kapirahan, catching, sashing, whatever, is happening next Sunday. At ang pag-uusapan dito ay kung meron pang mga natitira sa inyong mga sahod. Kung nakapag-invest pa daw ba kayo at nakapaghanda sa inyong mga future. Please come mga young professionals. Welcome po kayo. Mag-sign up po kayo at ito po ay mangyayari next Sunday. Alright. So, yan ang ating mga announcements. Tuloy tayo sa ating mensahe. Ang ating pong series ay may pamagat na turbulence, when the fasten your seatbelt sign is on. Diba? Kung kayo po ay nagtatravel, alam po ninyo ang ibig sabihin po niyan. Dahil ang Book of James is dealing with a lot of yung mga mabibigat na issues ng buhay. Pain, suffering, hardships, temptations, trials, and all that. And today, our title is this: Life is hard, but God is good. Life is hard. Living in the Philippines is hard. Life as a Christian is hard. I wish mayroon pong tatayo dito at magsasabing, I can argue with you, Pastor Saul, it's not true. Malakas ang loob kong magsabi ng ganyan kasi alam kong walang tatayo sa inyo at magsasabing, magaan, napakasaya ng buhay. Tama po ba? There are many areas sa buhay po natin where we felt God might be testing us. Health issues is one. Yan, mamaya mayroong announcement. Abangan po ninyo patungkol dito sa mga health issues. Either we struggle or a loved one nag-struggle sa sickness. Problems related to work. Commute, traffic, pila. Pagdating sa office, may problema pa rin. So, mga bagay na yan. Mahirap ang buhay, stress related to our children. Sa mga may anak dito, nakaka-relate kayo sa mga stress na nangyayari. Of course, hindi ko sinasabing mga anak natin ang dahilan ng ating pagkakasakit. But ang realidad ay may mga ganyang sitwasyon na minsan nahuhulog sa temptations yung ating mga anak. Then someone mentioned betrayal. Hindi mo naman inaano, pero inaano ka. Di ba? Wala ka namang ginagawa sa kanya. Paborito kanyang maging topic. Betrayal. Then there's relational stress. Meron tayong mga friends who let us down. Or family members who caused us pain. In some cases, mga kapatid, nakakalungkot, spouse who hurt or has left. Umalis, iniwan kang nasaktan. Then there's money or the lack of money. Problems. Hindi siya nauubos. So yes, life is hard. There are many difficulties that we face. Siguro, mayroon lang konting good news dito. Our trials come in different ways. Iba-iba. Yun na lang siguro yun. Depending perhaps on your capacity or abilities or yung situations. Pasalamat ka, yung temptation at bigat ng yung magnitude na dinadala ng iyong katabi, hindi yan ang dinadala mo ngayon. Kung hindi, baka sumuko ka na.
Our struggles are not all the same because we have a wise Heavenly Father who fits the trial to the person. Sabi ko nga, kung ang struggle niya, ang katabi mo, ang struggle mo ngayon, baka nag-iiyak ka na dyan. So alam ni Lord kung paano ka bibigyan ng pasanin na iyong dadalhin sa iyong buhay. Because James would agree with that sentiment na tinitailor fit ni Lord yung ating mga struggles sa buhay. In a sense, his whole letter is about how to respond properly. Sa Tagalog, paano ba tayo tutugon ng tama sa mga pressures ng buhay? Very quickly, 3 bagay mga kapatid, at hindi pa po ito yung aking main points. Alright? Okay? Sabi ko nga sa inyo, di ba? Lagi-lagi kong sinasabi, all gen starts on time. Pero yung pagtatapos, hindi ko mag-guarantee sa inyo kung hanggang anong oras tayo matatapos dito. Pero at least we start on time. Okay, number 1. Trials are a necessary part of our spiritual growth. Oh, how I wish, mga kapatid, kaya ko siyang i-rephrase. At kaya ko siyang gawing friendly sa atin. But I cannot. It's in James chapter 1, 2-4. Number 2, there is a blessing reserved. O, mukhang ito. Ito na tayong pambawi natin. There is a blessing reserved for those who respond rightly. Sa mga alam, harapin at tumugon. Sa mga pagsubok na dumarating, mayroong pagpapala sa inyo. Number 3, do not blame God when hard times come. In our text, 1:16-18 ngayon, si James, advances the argument by reminding us that God is good all the time, even during our hardest trials. Sa mga nakalagpas na sa mga trials ng buhay, alam niyong totoo itong statement na to. That God remains good all the time. Or, pwede natin sabihin sa ganito, God is not on trial during our trials. We are. He uses hard times to put our faith to the test. This passage shows 3 things na kailangan nating alalahanin kung gusto mong makapasa sa lahat ng mga kabigatan, pagsubok ng buhay na dumarating sa iyo. 3 bagay. Number 1, remember God's love. Tingnan po ninyo ito. Verse 16, anong sabi ni James? Don't be deceived, my beloved brothers. Of course, sisters na rin. Bakit? Kasi ever since, mga kapatid, meron po tayong problema sa tinatawag na deception. Meron na bang na-scam dito? Meron na bang nag-invest dito? Hindi naging totoo? Meron na bang nakailang palit ka na ng boyfriend or girlfriend, na-scam ka pa rin? Diba? Kasi may problem talaga tayo sa deception. Mabilis tayong malinlang at mawala sa katinuan. And it intensifies when hard times hit us all. Subukan mong may maramdaman kang masakit dito or dito. At manood ka ng video ni Willie Ong. Lahat ng sasabihin niya, paniniwalaan mo. Tama? Ay, mamamatay na talaga siguro ako bukas. No? Masyado kang nagiging gullible. When hard times come, it's easy to blame God for our problems. That is deception from Satan. Kaya ang reminder sa atin ni James, don't be deceived. Katulad ni Adam, tsaka ni Eve sa Garden of Eden, we are experts at passing the blame. Hindi ako niyan. Wala akong kasalanan ganyan. Di ba? God is not on trial during our trials. Pagka sinusubok ka, huwag mo namang gawing akusado ang Panginoon. Mabilis natin magsabing, we are not responsible for this. It's not my fault. I do not deserve this. You started it. The devil made me do it. Diba? Ay, ang demonyo, binulungan ako. I couldn't control myself. Nasa DNA ko na, pastor. Ganito na talaga kami. Diba? Ang dami namin nating sinasabi. Or talagang minamalas lang po ako. Lahat na lang.
Or sinasabi natin, siguro kung bata ako, hindi ako nahulog sa ganyang kasalanan. Or kung matanda ako, siguro mayroon na akong lakas ng loob para i-resist yung mga ganitong mga pangyayari. Kung naging matalino lang sana ako, kung naging single lang ako ngayon, kung naging married lang ako ngayon, kung better educated lang ako, kung marami lang akong connection, hindi na uubos yung ating mga palusot. In other words, we have an instinct to immediately absolve ourselves and pass the blame on someone else or something. Sabi ni James, don't be deceived. So the greatest weapon Satan is using is deception. Deception about what? Maging specific tayo. Deception, listen, that we have God to blame for all the misfortunes and hardships that are happening to us. Masarap din naman kasi sa pakiramdam yung may nasisisi ka, tama ba? Yun bang, hindi ako nag-iisa dito. Kasi, alam ko, may responsable dito. At laging biktima ang Diyos. Here, we have God as the accused, the usual suspect. God is the most wanted person when it comes to hardships. We blame Him. When I was a high school student, yung high school po namin, yung barangay na yun, ay kilala na maraming siga. Hindi ko alam bakit. Alam niyo sa probinsya, yung uso yung mga liga ng basketball. Lumaki ba kayo sa ganyan, mga taga-probinsya? Uso yung liga, i-invite ng inter-barangay, di ba? Natatalo na yung host barangay. Ito na ngayon, may nambato na. Para matigil yung laro, may binatong basketball court, walang tinamaan, barangay hall, binato. No? So nagliparan yung bato. Para to save some faces, mga tanod, hinuli si Delphine. Now, who is Delphine? Si Delphine po, yung tao na umaga hanggang gabi, araw-araw makikita mo lasing. At hindi mo alam kung saan siya kumukuha ng perang pang-inom. Huwag na natin problemahin yun. Basta araw-araw siyang lasing. Pero hindi siya magulo. Hindi siya magulo. Lasing lang talaga siya lagi. So dinampot siya ng mga tanod. Sabi ng mga tanod, Kuya Delphine, wala po kaming ibang pinaghihinalaan dito. Ikaw lang. Dinala sa office ng barangay captain. Pagdating sa office ng barangay captain, sabi ng kapitan, wala kami ibang suspect. Ikaw lang. Iyak si Delphine. Sabi niya, grabe naman kayo, Kap. Ako na nga ang suspect, ako pa ang pinaghihinalaan. Siya nga naman ang suspect, siya pang pinaghihinalaan. We do that sa Panginoon. No? Siya na nga ang suspect, siya pang pinaghihinalaan. Masarap nga kasi namang sa pakiramdam, yung mayroon kang nasisisi. Kapag mabigat yung sitwasyon ng buhay mo. And I cringe at stories of accident-prone places. Di ba? May mga lugar na, huwag kayong pumunta dyan sa beach resort na yan, maraming nalulunod dyan. Yung kalsadang yan, maraming nadidisgrasya dyan. At yung sinasabi ng mga tao. Ina-absorb yung mga tao. Lasing nag-drive, tumaob, ay hindi, kasi may demonyo dyan. Narinig niyo ito, mga kwentong to? Lasing nag-swimming, sinabi na ng Pag-asa na may bagyo, nag-swimming pa rin. Ay, nangunguha talaga ng tao yung lugar na yan. Naintindihan yung sinasabi ko? Ang dami nating sinisisi sa mga nangyayari. Kaya sabi ni James, don't be deceived into thinking you can blame God for the temptations you face. Huwag nating sisihin ng Diyos. That's the first thing James wants us to see. Ito kapatid, sabihin ko sa iyo, Tagalogin na lang natin to para hindi tayo mahirapan. Kakampi mo ang Diyos sa laban ng buhay. Tigilan mo na ang paghihinala at pag-aakusa sa Kanya. Siya na nga lang nagtsitsaga sa iyo, aawain mo pa. Pwede ba yan? Tigilan natin. Not only that, si James, hindi niya naman sinabing, huwag tayong magpalinlang kay Satanas na pagka naghihirap ka, si Lord ang may kasalanan. Dinagdagan pa ni James. Sabi niya, my beloved brothers. Of course, hindi lamang po ito term of affection na sinasabi. As a practical matter, si James,
Hindi niya siguro lahat kilala ng kanyang audience sa kanyang sinulatan. Kasi sabi ng chapter 1, verse 1, lahat ng mga hinirang ng Diyos na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi lang sinabi ni James na, "Oy, I love you I love you guys." Hindi lang ganun yun. Ang totoo dito, James is reminding his readers that they were greatly loved by God. There were brothers and sisters in Christ na nakaka-experience o nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos sa isang malalim na paraan, kahit pa malalim din yung kanilang pinagdadaan ng kahirapan. Perhaps this is all that we need this very moment. A reminder, a simple truth. Perhaps this is a moment for you to breathe deeply the air of God's love and rest in His mighty and loving arms. Pag upo mo pa lang dito, makapagpahinga ka sana at sapagkat ikaw ay hawak ng isang makapangyarihan at mapagmahal na mga kamay ng Diyos. He is really saying, when you are tempted to give up, remember how much God loves you. Karl Barth, the famous 20th century theologian who wrote yung Church Dogmatics. Very profound, robust, napakalaki ng kanyang contribution sa theology. In fact, yung kanyang Church Dogmatics ay 6 million words. Sa mga nagsulat ng dissertation dito, alam niyo ibig sabihin nito. Biro mo 6 million words. Ganong kalalim yung theology ni Karl Barth. Noong April 23, 1962, sa isang interview, sapagkat siya nga ay sikat at nilagay siya sa Time Magazine, sabi na nag-interview sa kanya, Professor Barth, sa lawak, lalim at laki ng iyong ambag sa theology, ay yung pagkakilala sa Diyos, paano mo isa-summarize yung haba-haba ng sinulat mo? Paano mo isa-summarize yung 6 million words ng theological treatise na yan? Sabi ni Karl Barth, ganito na lang. Meron akong naalala sa Sunday school nung bata ako. To summarize my theology, ito yon. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. That is Barth's story about God's goodness. What is your story today, kapatid? Anong storya mo ngayon? Anong bitmit mong mga pananalita patungkol sa kabutihan ng Panginoon? Siguro ganito na lang. Your mind, yung memory mo, plays a vital role in this battle for maturity and holiness. Maalala mo lang na mabuti ang Diyos. Don't be deceived. Kampalilin lang, kapatid. Remember God's love instead. Number 2. Remember God's goodness. So, hindi lang yung pag-ibig ng Panginoon, kundi yung goodness ni Lord. Sabi ng verse 17, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Hindi siya nagbabago. So, mula doon sa discussion ng pagsubok, temptation, biglang nag-change ng subject si James, and very abrupt yung change. Pero nandun pa rin yung flow of thought, di ba? Yung daloy ng idea ni James. We must not blame God for our temptations because evil desire leads to sin that leads to death. Yun po yung sinasabi niya, kaya hindi mo pwedeng sisihin ang Panginoon. Nasettle na natin yan, magkaiba ang temptation, magkaiba ang trials. So kung ikaw ay tinitempt, most likely, kung nahulog ka sa kasalanan, hindi problema ng Diyos yan, problema mo yan. So isa-isahin natin ito. Ano ba yung goodness ng Panginoon? Sabi yan, everything good comes from God. So lahat ng mabuti, masaya, kaaya-ayang mga bagay galing sa ating Panginoon. Sabi yan ng verse 17. So sabi dito, everything good in this world ultimately comes from God. If it is good, God made it. Binigay niya yan sa'yo or pinadala sa'yo ng Panginoon. Yung familiar words ng doxology sa mga may edad na ng mga Baptist dito.
Alam na alam nyo to. Doxology, sabi diyan, praise God from whom all blessings flow. Iniisip ko lang kung talagang pinaniniwalaan natin to. No? Na lahat ay galing sa Diyos. Ilang mga tao dito sa church, mga members, no? Pag kinukumusta ko kayo, punta ako sa bahay ninyo, kaya nakita tayo dito. Ito lagi niyong sagot eh. Sagot ninyo, mabuti po kaysa dati. Mabuti ang Diyos. Tama ba? Laging yan ang sagot ninyo sa akin. Sana ay hindi lang ito nakagawi ang sagot. Wala akong may sagot ni Pastor Saul eh. Yun na lang. No? Sana hindi lang siya ganoon, kundi talagang ating patutuo sa buhay. Mabuti po ngayon, Pastor, kaysa kahapon kasi talagang mabuti ang Diyos. Naintindihan mo ba na kaya ka lang buhay ngayon ay dahil gusto ng Diyos na buhayin ka? Parang harsh statement, no? Pero totoo naman talaga yun eh. Kaya ka lang buhay ngayon kasi gusto ng Diyos na buhay ka. Humihinga ka ngayon dahil nagbibigay siya ng hangin at yung baga kung saan tumutuloy ang hangin. Kung aalisin ng Diyos kahit isang saglit ng kanyang mapagpalang kamay, wala ni isa man sa atin ang mananatili kahit isang saglit. Yan ang malungkot na katotohanan. We see and hear and move and think and laugh and clap and dream and cry all because of God. I suppose, alam natin yan. Pero minsan ba, no? Hindi natin nabibigyan ng diin sa buhay. Hindi natin gaanong naiisip yung katotohanan na yan. Rarely do we stop to give thanks for the blessing of life itself. Kung walang-wala ka na ngayon, pero mayroon kang buhay, talagang pasalamatan mo yan, buhay ka. Diba yun naman yung lesson ng pandemic eh. Hindi mo magamit yung sasakyan mo kasi huliin ka sa checkpoint. Wala namang kwenta kung magpuporma ka kasi kayong mag-anak lang naman magkikitaan sa bahay dahil bawal kayong lumabas. But life itself invites us to celebrate the goodness of God. 2-3 years ago, alam natin yung balita, yung apo ni Henry C. Sr. namatay sa blood complications. Di ba? A fine lady, I heard she was a believer of Jesus, serving sa isang malaking church sa Ortigas. Namatay. Now, here is the wealthiest family in the country. Pero namatay yung kanilang apo. At nandito ka, buhay ka. Bakit? Dahil gusto ng Panginoon na buhay ka. Nasa sayo na lang yan. Kung ayaw mo na rin, sabihin mo na lang sa Kanya. Pero mukhang umingiti pa naman kayo ngayon. So, ibig sabihin, na-enjoy nyo pa yung buhay na binigay ng Panginoon. Everything good comes from God. The list of the sick and suffering seems to have no end. Death comes to all of us sooner or later. Kaya nga sabi ng Pablo, 1 Corinthians 4:7, sabi niya, paalala niya sa atin, kailangan natin pag-isipang mabuti. Paano kayo nakahihigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo'y ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipagyayabang na parang hindi kaloob sa inyo? Huwag daw nating, iwasan na nating magmalaki sa buhay na to. Kasi lahat naman daw ay galing sa Diyos at saganang binibigay sa atin. So that's number 1. Number 2 dito sa bagay na to, the gentle rain from heaven. Sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, lahat daw yan, pinapatakan ng ulan. Masama man o mabuti. Ine-emphasize ni James dito yung good gift, galing kay Lord, comes down from the Father of lights. William Shakespeare, halimbawa, reminds us that the quality of mercy is not strained. It droppeth as the gentle rain from heaven. Mula sa kanyang Merchant of Venice. Para bang ulan. Kaya pag umuulan, huwag kayong ganong naiinis kahit pa nabasa yung sinampay nyo at medyo nag-iiba yung amoy. Kasi it reminds us,
Ganyan talaga ang Diyos. Ganyan kadami yung pinapapatak ng Diyos. Because mercy always comes down. Hindi po marunong mag-counterflow ang mercy. One way lang po yan. Galing sa Diyos, bababa, pupunta sa atin, at mananatili dito sa lupa dahil nandito tayo at tayo yung recipient ng kabutihan ng Diyos, and we cannot make bargain dito sa bagay na to. Hindi ka pwede magpag-bargain kay Lord. Magpalit tayo, Lord, kasi wala ka namang i-offer sa Kanya. One way na bagay po ito, mga kapatid, bibigyan niya lang sa atin, tatanggapin natin. Mercy is indeed like the gentle rain that softens the hard soil of the human heart. We need this. From time to time, nire-remind tayo ng salita ng Panginoon na lahat ay galing sa Kanya because we are sinners worse than we know. Oh, believe me. Isang araw sa isang taon, umupo ka lang, let's say sa isang lugar, at tingnan mo yung sarili sa harapan ng Panginoon, believe me, sasabihin mong, hindi pala ako iba sa, hindi pala ako nalalayo sa ibang mga masasama. Corrupt sila, corrupt din ako. No? Malisyoso sila mag-isip, malisyoso din ako mag-isip. Even the best Christians would have no hope of heaven without the shining mercy of God. If God did not forgive and keep on forgiving, if He did not continue to pour out His mercy like the gentle rain from heaven, we would be utterly and completely lost. So anong klaseng Diyos ito? What kind of God do we serve? Well, He's completely good. Ito Diyos na pinaglilingkuran natin, siya'y mabuti. He's constantly good. He is unchangeably good. God will never stop being good. God could never be less than good. Everything He does is good. God is good all the time. Anong sagot ninyo? And? God is good all the time? All the time, God is good. Ang mga Christians daw po sa Nigeria, may kakaiba silang paraan para sabihin ito. After saying, God is good all the time, and all the time God is good, the congregation says in unison, sasagot yung congregation, I am a witness. Kailangan pinipersonalize natin minsan para hindi maging cliche na lang. Pag sinabi natin mabuti ang Diyos sa lahat ng oras at sa lahat ng oras mabuti ang Diyos, sasabihin mong, saksi ako dyan. I know that. Alam ko yan. Hindi lang siya pang-cheer sa iyong paboritong team. Di ba? Nakagawian mo na lang siyang sabihin. Hindi lang siya theological dictum o ano man dyan. Kundi personal mong naranasan. At pwede mo pang dagdagan, in every situation and no matter what, God is good. All the time. And all the time, God is good. Now, I'm careful. Sa bagay na ito, mga kapatid, I might be offending some. Kasi sabi ko nga, magkakaiba yung ating mga dinadalang pagsubok sa buhay, di ba? Mayroon ba dito na talagang natitempt na kayo mag-isip na siguro hindi naman talaga mabuti ang Diyos? Kasi bakit ako dumadaan sa ganitong sitwasyon? Kasi noong 2008, naglabas po ang BBC production sa London ng isang, hindi ko alam kung series ba siya, mini-series siya, o movie siya, o kung ano man. Napanood ko siya, ang title, God on Trial. Ang context po nito, yung mga Hudyo, panahon ni Hitler, alam niyo yung Holocaust, di ba? So itong mga synagogue leaders na to, itong mga elders ng community, papatayin na sila bukas. Okay, yun yung context. Papatayin na sila bukas. So pinag-iisipan nila, pinagdidebatihan nila in a very creative way, mabuti ba ang Diyos o hindi? Okay? Kasi papatayin na sila bukas. So parang nagkaroon sila ng korte doon, may abogado si Lord, yung defense, si Lord yung accused, at may prosecution. Yun. Magkaiba pala yung persecution at saka prosecution, sa court prosecution. May isang nagsalita, para mabilis na lang tayo.
Kasi pinag-uusapan, hindi, mabuti ang Diyos. Kahit ganito tayo, mabuti ang Diyos. Kahit papatay na tayo bukas, mabuti ang Diyos. So meron pong isang nagsalita sa prosecution side. Sabi niya, God is not good. He was simply on our side. Yung kabutihan, yung mga blessings, yung favor na naranasan natin noon, kakampi lang natin siya, pero hindi siya likas na mabuti. Nagkataon lang kakampi natin siya. Ay, problema ngayon, kakampi na siya ng kaaway natin. So, tumatak lang siya sa akin. Kasi inisip ko lang, baka naman preach ako ng preach ng ganito, tapos mayroon diyang na-offend sa inyo. Mga kapatid, I don't mean to undermine your suffering. No? But may the Lord remind you of His goodness. Hang in there. Inaalagaan ka pa rin ng Diyos. Because that's the point of the message today. Ito po yun eh. We need a God in whom there is no shadow of turning. He is not good today and bad tomorrow. Kailangan natin maalala yan na hindi siya mabuti ngayon tapos bukas salbahin na siya. Hindi siya nagbabago ng kanyang isip. Ngayon ay mabuti siya, bukas harsh ang Diyos. Hindi siya ganon. Well, pag-uusapan yung pagiging harsh, we are like that. And God is not. When you are tempted to give up, remember the goodness of God. When you feel like giving in to temptation, remember the goodness of God. Gwapo kasi pastor eh. Kahit hindi Christian, okay na siguro. Maganda kasi. Okay na siguro. Remember the goodness of God. When you want to resign from life, remember the goodness of God. Panghuli, remember God's grace. Ano po dito? Verse 18, napakaganda. Basahin natin sa Tagalog. Sabi diyan, niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahin. Now, if you are following, use your Bibles, nakita niyo sa Tagalog, pangunahin. Bilugan niyo po yan. Napakahalaga ng word na yan. Higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Upang higit na maunawaan ng mga nagbabasa ang kanyang sulat, ibinaling ni Santiago ang kanyang pananalita gamit ng yung tinatawag natin pagsasalarawan. Ginawa tayong mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. Ano't anong pa man ang ating kaisipan, mga kapatid, tungkol dito, ito ang sigurado. Ang kaligtasan ay hindi nagmula sa atin. Nagmula ito sa Diyos. Bakit natin kailangan ng bagong buhay? Ang simpleng sagot ay, we need new life because the old life, kung saan tayo pinanganak at ating nakasanayan is filled with sin and disobedience. Kailangan mo ng bagong buhay. Kaya nga, di ba, sabi ni James 14 at saka 15 ng chapter 1, ang masamang pita ng laman, ang dulot ay kasalanan, ang kasalanan hahantong sa kamatayan. Kaya kailangan mo ng bagong buhay na hindi na kailanman makokorap at mamamatay dahil sa kasalanan. Warren Wiersbe, isang author, sabi niya, by granting us a new birth, God declares that He cannot accept the old birth. He rejects your first birth. Kahit gaano pa ka-noble yan sa mata ng Panginoon, royal blood ka pa, dugong bughaw, o grade pa man yung dugo mo, bahala ka. Sabi ni Warren Wiersbe, hindi yan tatanggapin pa rin ng Diyos. Kailangan mo ng bagong kapanganakan. And He announces that you need the second birth. That's why Jesus said, you must be born again. The new birth is not an option para sa iyong kapakanan sa harapan ng Diyos. It is a gift of God, given by grace and received by faith. It comes by the word of truth. Alalahanin mo ito, mga kapatid. That's why when you come here, you will always hear preaching, not just speech. Preaching. Preaching about the word of God. Because it comes from God,
meron itong authority because it is true, it is 100% reliable. Sabi ng Hebrews 4 verse 12, that God, the Word of God is alive and active. Binubuksan ito lahat ng ating mga hidden secrets ng ating mga puso. When we preach or hear the Word of God, in the power of God's Spirit, it penetrates every heart, reveals every sin, exposes our excuses, shows us our need, and then leads us to the cross of Christ where we can be forgiven. Ang dulo po nito, ginawa tayong pangunahin ng Diyos sa bagong kapanganakan. At dagdag pa, riyan, tayo ang pinili at ginawang pangunahin sa lahat. Meron po akong friend. Binless ni Lord ito. Sabi niya, samahan kita sa Ateneo, saka sa UP. Kasi I was writing my dissertation then. Bili tayo doon ng mga libro mo. Itong sakyan natin, sasakyan ko. Itong isa. Sabi niya, alam mo, Saul, ba't gustong-gusto ko itong sasakyan na to? Kasi favor ito eh. Sabi niya. Kasi wala na akong mabiling gantong model sa kasa. Ito yung nilalagay doon sa mall. Hindi ko alam kung anong nangyari doon, basta binigay sa kanya. Gustong-gusto niya yun. Pangunahin, sabi niya, sa aking mga gusto. Sa mata ng Diyos, ganyan din tayo. Pangunahin. Siyang gumawa, hindi tayo. Kaya sa mata ng Panginoon, hindi lang tayo pantay-pantay, tayo ay may halaga, higit sa anong paman. Hindi randomly nangyari ang lahat ng mga bagay na yan sapagkat pinili ka ng ating Panginoon. At hindi lang siya dahil na-impress sa iyong kakayahan. Hindi po ganun mga kapatid. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ginawa na tayong mga anak at naging pangunahin sa lahat. Palagay ko naman, sapat na dahilan na yan upang magpatuloy sa paglilingkod at huwag sumuko sa mga pagsubok na dumarating sa buhay. Yung Johns Hopkins University sa US, meron po silang nilabas na survey about forgetfulness. What people forget. Yan, makaka-relate kayo dito kung mag-alala. Ano ba yung madalas makalimutan daw ng mga tao? Number 1, names. Pinakilala sa'yo, tapos after 5 minutes, nakalimutan mo na ang pangalan mo ulit. 83% of people nagsabing nakakalimot talaga ako, struggle with names. Where something is, 60%. Saan ko nalagay yung salamin ko? Susot mo, salamin mo. 60% daw ng mga tao. Makakarelate si Fritz yan, no? Nadali ko siya minsan. Saan yung salamin ko, Fritz? Nandun sa bintana ng aking kwarto. Phone numbers. Oh, mahaba naman kasi, 11 numbers yun, di ba? Oh, pwede natin i-forgive yun. 57% ng mga tao nakakalimot ng ganon. Words. Ano nasabi na to eh? Ano nga bang sinabi kahapon? Yan. 53%. What was said? 49%. May pasok ba bukas? Ika-announce lang eh. Mayroon. Yan. Anong nasabi? Ano? Di ba? 49% ng mga tao nakakalimot. Faces. Yung mga mukha. No? Asawa ba kita? Nakalimutan eh, no? 42%. Whether you've done something, 38%. Nakatulog na ba ako? Yeah. Nakaligo na ba ako? Yun, no? 38%. So, powerful po yung memory. Yung mind natin, meron siyang malaking role na ginagampanan. Kahit sa ating pagiging Kristyano. So, ganito na lang, tapusin na lang natin to para matapos na ako dito, makauwi na rin kayo. No? Conclusion, when hard times come, remember God's love. Hindi ka neglected. Hindi ka unwanted. Remember God's love. Mahal ka ng Diyos. Pangalawa, remember God's goodness. He takes care of you. Hindi ka batang hamog. Hindi ka batang yagit sa paningin ng Diyos. Inalagaan ka niya. Number 3, remember God's grace.
because He chose you. Ginawa kang pangunahin ng Diyos. A good memory of the right things will keep you strong when hard times hit us. God bless you all, mga kapatid. Naway maranasan ninyong palagi ang pagpapala ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. We will respond to this message with this song. Forever
po muna tayong pansamantalang umupo. Hello, beautiful people of All Generations Church. Mabuhay! Pagbati na puno ng pag-asa at puno ng buhay, nagmumula sa medical community. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil nalampasan natin ang takot na dulot ng COVID-19. Naririto pa rin tayo at buhay at malakas. God is good, totoo yan. Pero, gustong ipaalala ng medical community na meron pa rin tayong mga natitirang kalaban ng mga karamdaman. In fact, marami sila. At dahil dito, nag-iimbita ang ating church para collectively ay maharap natin ang ating mga natitirang kalaban na health issues at health challenges na naririto sa ating paligid. Silent killers sila. Sino-sino sila? Ang tawag sa kanila ay chronic lifestyle diseases. Huwag nating angkinin, ha? Ito ay ang hypertension nila, hindi hypertension mo at hindi hypertension ko. Hypertension, diabetes, heart diseases, obesity, at mental health issues. Ano yung mga mental health issues? Ito ay medyo na-exaggerate nung dumating ang COVID-19. Marami tayong mga nakikita ngayon na depression or malabis na kalungkutan, anxiety or malabis na pagkatakot. Ito ay isang paanyaya mula sa ating church. Actively, pwede natin na maharap para mapigilan, para hindi natin maranasan ang komplikasyon ng mga ganitong karamdaman. Inaanyayahan natin ang buong kapulungan para sa series of activities tungkol sa holistic health at lifestyle choices. Ito po ay gaganapin, ang unang series ay magaganap sa September 23, this coming Saturday, sa ganap na 1:00 hanggang 3:00 ng hapon dito sa ating church. Ang atin pong church ay isang mahalagang community kung saan tayo ay kabilang. Atin pong sama-samang harapin kung paano natin lalabanan ang mga silent killers ng mga health issues na pwede nating makontrol, pwede nating mapigilan, at pwede nating ma-reverse. Inaasahan po namin ang inyong pakikiisa at pakikidalo sa gawaing ito. See you there. Tayo pong lahat ay tumayo sa ating panghuling panalangin. Salamat, Dr. Seb. Atin tayo, mga kapatid, at ating support itong gawain ito dahil para din naman po ito sa atin. No? At lalo na magki-Christmas. Maraming mga pagkain tayong sana malagaan natin yung ating mga sarili. At hindi lang yung ating katawan, kundi ating mental health. Ating pagkatiwala sa Panginoon ang ating buhay sa darating na isang linggo. Ano man ang ating mga gagawin, ating itaas sa Kanya, anyayahan ng Kanyang presensya na Siya pong mangunguna at gagabay sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Sa inyong mapagpalang kamay, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa iyong hindi nauubos na biyaya ay aming pinagkakatiwala ang aming buong pagkatao, aming mga buhay, aming mga schedules, mga bagay na harapin po namin, mga lugar na pupuntahan, mga taong kakausapin, ano man ang aming mga plano. Lord, hangad namin ang tagumpay, hangad namin ang kapayapaan, hangad namin, Panginoon, ang isang maayos na pamumuhay sa loob ng isang linggo dahil kayo ang aming kasama. Sa iyong kapurihan, kadakilaan, pasasalamat. May the Lord bless you, my dear brothers and sisters, and may He keep you. May the good Lord make His face to shine on you and be gracious to you. And may He lift up His countenance on you and give you peace. Amen. Amen. Magandang umaga, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. I'll see you again next Sunday. God bless you all.
pansamantalang maghiwa-hiwalay, awitan po muli natin ang ating Diyos. Let's sing! We are here together to lift our hearts as one. In our Father's presence, His Spirit is with us. It is good to lift the name of the Lord our God. It is right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing with love for us, and His mercy we can never contain. Each and every morning, we'll tell of His great love, all His faithful mercies, and all that He has done. For who can match His kindness? And who can count His worth? Oh, let our praise continue till evening draws close. It is good to lift the name of the Lord our God. It is right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing with love for us, and His mercy we can never contain. It is good to lift the name of the Lord our God. It is right to give Him praise and praise. For His heart is overflowing with love for us, and His mercy we can never. We sing glory, glory, honor, wisdom, power, and strength to our Savior Jesus, worthy of all praise. Glory, honor, wisdom, power, and strength to our Savior Jesus, worthy of all. We sing glory, glory, honor, wisdom, power, and strength to our Savior Jesus, worthy of all praise. It is good to lift the name of the Lord our God. It is right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing with love for us, and His mercy we can never contain. It is good to lift the name of the Lord our God. It is right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing with love for us, and His mercy we can never contain. It is right to give Him thanks and praise. It is right to give Him thanks and praise. It is right to give Him thanks and praise. God bless po sa ating lahat at ingat po tayo sa ating pag-uwi.